ng dahil po sa foreign policy ni PBBM, maikukonsidera na nakikinabang ngayon ang maraming bansa sa buong mundo. Masasabi ko, ito'y opinion ko, na may utang na loob ang mga bansa kay PBBM sa buong mundo kung bakit po, mga kaistorya, lumalarga ang ekonomiya nila ng walang bulilyaso dahil po sa trade o sa pakikipagkalakalan. Napilay po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China dyan po sa West Philippine Sea. Napilay po ni PBBM yung napakalaking ambisyon po ni China na madominate niya po, makontrol niya ang buong South China Sea at maungusan niya po ang Amerika at magkaroon po siya, mga kaistorya, nung tinatawag na siya ang nangunguna bilang isang global power. Nakikinabang ang napakaraming bansa sa buong mundo. Maituturing at masasabi ko may utang na loob sila. Bakit? Ay malaya silang nakakapag pasok at labas ng kanilang kalakal sa trade sa buong mundo dahil sa foreign policy ni PBBM. Mababanggit yan dito kung bakit. Maiintindihan yan ninyo, mga kaistorya, pag binasa po natin. Anong sabi? Safe passage in South China Sea benefits the entire world, PBBM. Kung nakontrol ni China ang buong South China Sea dahil inaangkin nila na kanila daw po yan, mga kaistorya, hindi na po makikinabang ang buong mundo. Mawawala po yung tinatawag na safe passage, yung malayang pagdaan ng mga barkong pangkalakal ng maraming bansa sa buong mundo dyan sa South China. Haharangin po yan ni China dyan sa Strait of Malacca. Kadalasan dyan dumadaan. Sa Southeast Asia at mula din po dyan sa Egypt, mula po sa Red Sea. Ano po, papunta dyan sa Strait of Malacca, papasok sa South China Sea, papasok sa Asia. Dumadaan po dyan. Kung nakontrol ni China yan, ang mangyayari, baka gawa nila yan ng maritime toll gate. Sige, pwede kang pumasok, magbayad ka sa amin. At saka susuriin namin muna kung ano yung laman ng barko mo. Kung hindi namin gusto ang laman ng barko mo, di ka namin papapasukin. Umikot ka doon sa likod ng Australia. Naku, paktay. Pag umikot po sa likod ng Australia, ang mangyayari po, mga kaistorya, yung gagastusin sa paglalayag ng barkong pangkalakal, mag-aapat na doble halos yan. Papatong din po yan ng halos 4 na doble sa presyo po ng mga bilihin. Ganun po ang magiging resulta noon. Kaya totoo ang sinasabi ni PBBM, nakikinabang ang buong mundo dahil po sa safe passage dyan sa South China Sea. Nagkaroon dyan ng safe passage dahil po sa foreign policy ni PBBM. Nakafocus ngayon, mga kaistorya, ang mga kaalyadong bansa natin sa pangunguna ng Amerika dito po sa South China Sea. Sa ating bansa, sinabi ni PBBM, nung siya ay in-interview, nung nangangampanya pa, sinabi niya, di ko makalimutan yun. Ang Pilipinas ay pinakasentro ng geography at ng geopolitics sa mundo. Bakit? Sige, literal na lang nating ipalagay. Literal, Pilipinas ito, no? Sa taas, sa Asia, nandyan po yung China, nandyan po yung Russia, nandyan din po sa itaas pa yung Europe. Sa likod, nandyan po, mga kaistorya, si Australia. Sa kanan mo naman, nandun po si Japan at saka po si South Korea. Pagdating mo naman dito sa kaliwa po, kung nakaharap ka sa mapa, ano po, naka-plain and flat. Pagdating naman sa kaliwa, nandun naman si Egypt, saka si Amerika. Kaya talagang totoo yung sinasabi ni PBBM, nasa sentro po tayo. Geopolitics at geography, sentro po tayo. Nabivisualize ninyo, mga kaistorya. Yung mga alam kung ano yung nasa mapa, pag nakalatag po yan ng plain and flat, tingnan ninyo. Malalaman ninyo totoo yung sinasabi ko. Alam yun, mga estudyante dyan. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday stressed the importance of safe passage in the South China Sea, saying a free and open waterway benefits not just the Philippines but the whole world. Totoo yun. Nakikinabang talaga ang buong mundo. It has to be recognized that the South China Sea handles the 60% of the trade of the entire world. Naniwala na kayo sa akin, mga kaistorya, yung sinasabi ko sa inyo kanina.
60% of the trade of the entire world dumadaan sa South China Sea. More or less one-third po, mga ka-istor, ganun ka-laki ang pakinabang ng South China Sea. Ganun po karami yung kalakal na dumadaan po dyan. Kung tuluyang makontrol yan ni China, mangyayari na yung malaking ambisyon nila na global dominance na ungusan si Amerika at sila ang madominate nila ang kalakalan, ang trade sa buong mundo. Natural, pagka yung trade domina mo, susunod na dun ang military power. Ganun naman talaga yun, mga ka-istorya eh. Diba? Hindi naman papayagan natin yun. Hindi rin papayagan ng Amerika yun. Hindi papayagan ng mga kalyadong bansa natin yun. Ni Europe, NATO, at European Union, ni Canada, ni Australia, ni Japan, ni South Korea. Hindi papayag yan, mga yan. Bakit? Aba, na-imagine nyo kung ano magiging senaryo. Kung ngayon pa nga lang, nagre-reklamo ng mga Pilipino, mahal-mahal na bigas. 60 pesos na. Sa panahon ni Duterte, umabot 80 pesos. Di nila mabanggit-banggit. Nasa naika yung 20 pesos na bigas na pinangako. Sa panahon ni Duterte, sa kanyang suna, pinangako niya 7 pesos. Di nila mabanggit-banggit. Pag na-dominate ni China ang South China Sea, ang mangyayari kung ang 60 pesos, i-multiply mo by 4, magiging mga 200 plus pesos ang per kilo ng bigas. Malamang! Malamang! Pati presyo ng kuryente, pamasahe, lahat po yan. Tatas, bakit? Ay yung kalakal. Nagkaroon ng napakalaking delay at nagkaroon ng napakalaking gastos sa paglalayag. Natural ipapatong lahat po yun yung nung bansa o nung negosyante doon. Sa ginastos niya at sa abala niya, papatungan yun. Triple or 4 na doble. Iikot ka naman pagkalayo-layo sa likod ng kontinente ng Australia, papasok dito sa South China Sea. Ang problema, sige, ganito na. Ano ko muna sa inyo. Paliwanag ko. South China Sea, Strait of Malacca, dito sa may Malaysia, no? Diyan dadaan. Halimbawa, may toll gate dyan sa China, na-control na nila, hindi pinayagan. Iikot ngayon doon sa likod ng Australia. Pagdating doon, mga ka-Strait, dadaan yan dyan sa may Luzon Strait. Dyan yan dadaan. Pagkuha ng Luzon Strait, may toll gate ulit sa China. Balik na naman, ikot na naman siya. Doon naman, sa may Japan. May toll gate din doon sa China. Ay, di na naman, ikot na naman. Doon sa dulo ng Japan, sa may South Korea. May toll gate ulit si China. Ay, nakontrol na niya eh. O di pa, paano na? Ano ba? Na-imagine nyo? Yung posibleng mangyari? Kaya ang galing ng ginawa ni PBBM. At ganun pala kadelikado kung isang pro-China ang leader. Ganun pala. Ngayon lang natin nalaman. Ngayon ko lang din po na-realize itong mga nakaraang taon nung matapos ng termino ni former President Rodrigo Duterte. So, it's not solely the interest of the Philippines. Totoo yun, hindi lang po yan interest ng Pilipinas or of ASEAN or of Indo-Pacific region, but the entire world. Marcos said during a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz in Berlin, Germany. Nagets nyo na yung sinasabi ni PBBM? Sana na ipaliwanag ko po sa inyo ng malinaw, mga kaistorya. Sana naintindihan po ninyo, ano po, yung sinasabi natin. That is why it's in all our interest to keep it as a safe passage for all international commerce that goes on in the South China Sea. Kailangan mapanatili yung safe passage po dyan Kung madominate yan ni China, wala na. Wala na. Marcos made a statement, excuse me, as he noted that while there is no outright wars in the South China Sea, there are worries among nations because of the increased tensions in the disputed waters. He said, it is very difficult to see a way forward considering that China has already intruded. Nandiyan na si China. On the Philippine exclusive economic zone, despite the fact that the latter's baselines have been well established for years now, the Philippine government did not reject any proposal that China has made to resolve the issues in the South China Sea, but questioned its premise that their territory follows what is now described. Attendance lang yun nga Open naman ang administrasyon ni PBBM sa pakikipag-diplomasya, sa pakikipag-usap sa China, mga kaistorya. Kaya lang, ang hirap magtiwala sa China. Kasi nga po, paano tayo makikipag-usap sa kanila? Ikiniklaim na nga po nila na yung iisi natin kanila. Nasak ng iisi nila Scarborough Shoal,
Ayungin Shoal, Pag-asa Island, nakapaloob dun sa Tindas Line. Paano nga naman? Kaya tama po, si PBBM sa sinasabi niya rito sa paragrapo na ito, China Tindas Line claim, he said, is not recognized by our country, including the Philippines. He emphasized that as Philippine president, he was left with no choice but to continue defending the country territory. Kaya yung sinasabi dyan na sinisisi si PBBM, itong mga DDS, pinapasok niya ang Amerika, ang EDCA. Walang choice. Wala. Di naman natin kaya ipagtanggol ang atin pong teritoryo sa China. No choice tayo. Kaya ang masisisi rin si China kung nag-pivot si PBBM sa Amerika. Wala na eh. Bakit? Ayun na nga yung sinasabi. He emphasized that as Philippines president, he was left with no choice but to continue defending the country's territory. Wala nang choice. Kinailangan gawin yun ni Pangulo para po protektahan at ipagtanggol ang teritoryo natin. Naiintindihan nyo yung sinasabi po dyan, mga kaistorya? East Asia Forum. China loses strategic waters in the South China Sea. Sa title pa lang, mahihinuhan nyo na kung ano ang sinasabi sa balita po na ito. In brief, anong sabi dito? Basahin ko isa-isa ha, para malinawan po ninyo. From 2012 to 2021, Beijing continued to advance its claim to historic rights in the South China Sea. But since 2022, ito na, panahon na po ni PBBM yan ha, noon daw mula nung 2012 hanggang 2021 ay tuloy-tuloy daw po ang pag-advance, yung pag-claim, yung pangkakamkam ni China diyan sa South China Sea hanggang umabot sila sa West Philippine Sea na ang kanilang ipinangangatuwiran ay yung kanilang historic rights. Pero nag-iba ang sitwasyon pagdating umano ng 2022. Bakit? Southeast Asian claimants have stopped ceding ground, leading to incidents of Chinese aggression against Philippine vessels in disputes over areas such as the Second Tomasol. Atin po itong Second Tomasol na ito, yan po yung Ayungin ha. Meanwhile, other Southeast Asian countries have deepened security partnerships and diplomatic activities to counter Chinese aggression. Ayun na nga, hindi yan mangyayari kung hindi rin mga kaistorya nakaupo si PBBM. Paano kasi nung nakarang administrasyon, pro-China tayo, no? Pag upo ni PBBM, hindi pumayag ang Pangulo na mag-advance pa, papasok sa atin lalo ang China, no? Gumawa ng hakbang ang Pangulo o inunahan niya sa pamamagitan ng pag-pivot para kumampi ulit tayo sa Amerika hanggang dumating dito ang EDCA. Pagkatapos inilatag na niya yung kanyang foreign policy, isa na ron mga kaistorya na sinuportahan niya ang atin pong PCG at ang atin pong Navy dyan sa West Philippine Sea. Ibinubulgar ng administrasyon ni PBBM kung papaano po tayo winawalang hiya at binabastos nitong China sa atin pong sovereign rights, sa atin pong exclusive economic zone. Binabalahura nila tayo. Sa ganong paraan, nalalaman po ng mga Pilipino at ng buong mundo kung papaano nang wawalang hiya at nang kakamkam itong si China dyan sa West Philippines. Sa ganong paraan, nakukuha po ng gobyerno natin ang simpatya ng maraming bansa sa buong mundo. Nagkaroon nga ng sa German ng security deal, kung hindi ako nagkamali, gobyerno ng Germany at saka po ng Pilipinas. Kita ninyo. Ito ginawan ko rin ito ng content. Ngayon lang nangyari, yung title nun ha, ipaliwanag ko na lang sa inyo. Ngayon lang nangyari kako na maraming bansa sa buong mundo, mga superpower at mga first world country, nagawang makuha ni PBBM ang simpatya, kumampi kay PBBM. Isipin ninyo, Canada, EU, NATO, Amerika, Japan, South Korea, Australia, napakaraming bansa, kumampi kay PBBM. Dahil yan sa foreign policy ni PBBM. Mamaya ko na ipapaliwanag yung kung tutuusin may utang na loob ang maraming bansa kay PBBM sa buong mundo. Mamaya na, uunahin ko muna po ito ha. Pakishare po at pakilike para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang kahalagahan ng ginagawang hakbang ni PBBM dyan po sa West Philippine Sea. Parang nauulit
ang kasaysayan, ano po mga kaistorya, kung sa panahon ng Marcos Sr. nagdeklara ng martial law para protektahan ang Republika ng Pilipinas, para hindi tayo maging komunismong bansa, mga kaistorya. Utang na loob natin yun, ayaw lang i-recognize kahit ng mga Duterte. Binabatikos pa yung martial law, pero alam niya yun. Ngayon, sa panahon ni PBBM, siya naman ang umaaktong ipagtanggol at protektahan ang bansa po natin laban naman sa isang superpower na ngayon naman ay suportado ng mga modern makapili. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang nauulit ang kasaysayan, di ho ba mga kaistorya? Ito yung nagkampihan, no? Dahil yan kay PBBM, the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Indonesia continue to develop infrastructures in oil and gas fields in disputed areas. Despite Chinese opposition, tingnan nyo, maliliit na bansa ito. Excuse me, kung tutuusin, mga kaistorya. Pero nagkampi-kampi. Pag nagkampi-kampi, malakas. Tingnan nyo, kahit tutuloy ka si China, ay walang nagagawa si China. Wala. Beijing, reluctance to use outright military force underscores a shift in momentum in favor of the Southeast Asian claimant. Ganda nun. From 2012 to 2021, Beijing steadily advanced its claim to historic rights in most of the waters, seabed, and airspace of the South China Sea, using coercion and threats of force to do so. Gusto kasi nila silang masusunod eh. Diyan, pinagbabawal, niraradyohan nila, tinataboy nila. Kaya nga po hindi totoo yung sinasabi ni former President Rodrigo Duterte nung sinabi niya, ibigay nyo na lang yan sa China, yung West Philippines daw po, tubig lang naman dawin, atin ang isda, kanila na yung tubig. Kalukuhan yun. Pag nakontrol lang tuluyan ni China yan, binigay nyo yan kay China, di na tayo papayagan dyan, mag-isda, kalukuhan yung, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong pabubula. Mga matatamis na pananalita lang po yun, pabulaklak lang po yun, hindi totoong mangyayari yun. Pag binigay mo sa China, ang West Philippines, hindi ganun ang magiging realidad dyan. Real talk lang tayo mga kaistorya. But since 2022, the momentum has shifted. Nag-ibang sitwasyon bigla. Southeast Asian claimants have stopped giving ground. Lumaban na. Tumayo na. Dati mumukoy-mukoy, takot. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Nagsimula lang yan nang maging presidente po si Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? The most well-reported South China Sea story of 2023. Wait, anong nangyari? 2023, saan ako nagpunta? The well-reported South China Sea story of 2023 was the ongoing crisis around Second Tomas Shoal where Manila is determined to repair the BRP Sierra Madre. Nag-leak. Anong nakarang administrasyon? Ang sabi, di ko naman kinukonfirm kung totoo o what, basta nabalita ang sabi, nakipagkasunduan umano itong si former President Rodrigo Duterte sa China na hindi magbi-build up ng infrastructure ang Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Hindi magpapasok dyan ng mga construction materials. Yun ang sabi sa balita Baliktad naman ngayon sa administrasyon ni PBBM. Desidido tayo na tayo mag-construct dyan o gumawa ng isang permanenteng structure. Ipinaglalaban natin. Di ba? Sa imagination ninyo mga ka-stories. Ito tanong lang naman, opinion lang. Kung nadagdagan pa kaya ng 6 na taon ng termino sa former President Rodrigo Duterte, anong palagay nyo mangyayari sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng Pilipinas? Comment nga kayo. Mga ka-istorya. Opinion lang naman. Ano po, mga ka-istorya? Tuloy natin. Every month, the Philippine Coast Guard has escorted civilian ships to resupply Manila's troops aboard the grounded ship. And every month, the China Coast Guard and Malaysia have employed dangerous but non-kinetic tactics to block them. Di gumagamit ng armas si China. Hanggang water cannon lang yan, mga yan. Kasi sa pamamagitan ng water cannon, hindi po matitrigger yung Mutual Defense Treaty, PAC ng Amerika. 380 na, PAC pa. Sorry. Hindi po yung matitrigger, mga ka-istorya, hanggat walang ginagamit na armas si China. Hindi naman po armas sa pakikipagdigma ang water cannon. Pamatay apoy nga lang yan. Pantaboy nga lang po yan, mga ka-istorya. Unless ilagay siguro sa provision ng Mutual Defense Treaty na yung water cannon ng China ikukonsidera na armas. Pwede pa siguro na ganun. Kaya lang, hindi malabo namang mangyari yun, mga ka-istorya.
Meaning, suma total, takot din naman yan na ma-trigger yung Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas. Takot yan, imposible. Pagtutulungan siya, kukuyugin siya ng napakaraming bansa sa buong mundo. Saan siya pupulutin? Ang taas-taas ng ambisyon niya, ang taas-taas ng pangarap niya. Gusto niya maging leader siya ng mundo. Gusto niya mga kaistorya, maungusan niya ang Amerika. Sa pamamagitan nun, mga kaistorya, uunahin niya, natural, kukontrolin niya Taiwan, Pilipinas. Kasi gusto niya i-block ang South China Sea. Kalaunan magiging Indo-Pacific region yan. Kalaunan hanggang Pasipiko na po yan. Kaya, alam nyo, lahat po yan napurnada dahil sa foreign policy ni PBBM. Sa haba ng research natin, lawak ng research natin, dami ko nang tinalakay sa inyo ng mga news article worldwide na mga lehitimo. Nakikita natin na may basihan po yung sinasabi natin, mga kaistorya. Isipin ninyo kung anong ginawa ni PBBM. Hindi lang Pilipinas ang naprotektahan ni PBBM, hindi lang Pilipinas ang nakinabang, buong mundo po. Oo, buong mundo, mga kaistorya. Kaya nga apple of the eye po tayo ngayon ng buong mundo eh. Kaya nga suyong-suyo sa atin ngayon si Amerika. Bakit? Kung makontrol po ni China, ang buong South China Sea, damay sila. Purnada rin mga kaistorya yung kanilang pong kabuhayan ng Amerika at buong mundo. Diba? The CCG was accused of using a military-grade laser. Totoo naman yun. In October 12, ito ini-explain lang naman. Dito na ako. Bypass ko kasi in-explain lang naman mga kaistorya yung mga nangyari na pamubuli. In each of these cases, the Philippines made sure that government and civilian cameras were there to capture the aggression. Iniebidensyahan po natin, naiebidensyahan po natin si China kaya asar na asar, hindi na sila makapaglihim eh. Nagsisinungaling pa rin sila pero matibay ang atin pong ebidensya. Hindi sila makatanggi. Tumatanggi pero hindi nila mapapaniwala ang international community kasi may ebidensya tayo. Diba? Talino ng taktika no, ng presidente po natin. While US patrol aircraft often circled overhead, inaalalayan sa taas ng aircraft ng Amerika over and over, the Philippine ships got through the blockades. Totoo yun nangyayari with Xi Jinping having embedded the maximalist pursuit of South China Sea claims in his political program. Ito na, tingnan nyo yung termino Beijing is unable or unwilling to change tack. It is also unprepared to use military force to win second to Mashol, only to risk compromising its larger goals of regional and global leadership. Diba? Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Kung baga sa isang second-hand na bagay, binili mo parang as is, where is na yan eh. Manila's public relations campaign might create the impression that only the Philippines is flouting China's gray zone pressure, but other claimants have consistently found success against Beijing since late 2021. Vietnam has tripled the size of its facilities in the Spratlys, building new harbors. Alam mo, isa dyan sa tinutukoy malamang yung nasa Mischief Reef. May airstrip na po dun. Pwede na nga po dun mga kaistorang dumaong ang malaking barko. May high-tech radar system na din po dun. Evanless remark upon Indonesia has developed the tuna gas field despite regular harassment by CCG. Malaysia also. Alam niyo ito, may magandang balita ako dito. Hindi ko nababanggitin Hindi ko nababanggitin na may magandang balita ako dito tungkol sa Pilipinas. Saka ko na lang po mga kaistorya. Kasi separate content po yun. No? This developments on the water are matched with deepening security partnership and diplomatic activity in response to China's behavior. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, maraming bansa na nagkampi-kampi mga kaistorya para labanan ang China. Sa mapayapang paraan naman. Mula po ng naging presidente, si PBBM, nag-iba talaga ang sitwasyon. Dati, mga kaistorya, nung termino ni former President Rodrigo Duterte, lakas-lakas ng loob ni China. Oo, tapos happy-happy pa habang nagsasalita si former president, no? Gusto nyo, gawin nyo na lang ikang probinsya ng China ang Pilipinas. Philippines, province of China. Iling-iling yung kanilang ambassador. Ngiting-ngiti, parang babaeng kinikilig na nililigawan. Nang naupo si PBBM. Nag-iba bigla ang sitwasyon, no? The US-Philippines alliance is closer than at any point since at least the 1970s, in Manila is deepening its security partnership with Australia and Japan. The government of President Ferdinand Bongbong Marcos has begun to rebuild the international coalition supporting the Philippines' 2016 arbitration victory.
yung ini-award po sa atin mga kaistorya ng UNCLOS ang Scarborough Shoal. No? Nung nangangampanya si former president, binula niya tayo, ipaglalaban niya kung sakaling manalo tayo. Yung Scarborough Shoal, yung arbitral ruling. Nang nakaupo siya, binasura niya, sinantabi niya, nasabi niya, papilang naman daw po yun. Tapos sabi, mag-jet ski daw siya, no? Inanalo siya. Di naman niya ginawa. Salip lumambot. Lumambot. Dumami ang presensya ng China. Diyan, sa West Philippines Sea. Pinayagang mangisda po ang mga Chino, mga Chinese, sa exclusive economic zone natin, labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Pero di daw po labag. Labag! Second paragraph, under the section 2 of the Article 12, National Economy and Patrimony of the 1987 Constitution, malinaw na mababasa mo dun labag. Yung ginawa po niya na pinayagan niyang mangisda ang mga Chinese sa exclusive economic zone natin. Diyan sa West Philippines, nakalagay dun dapat yung pagpapakinabang sa mga yamang dagat sa loob ng exclusive economic zone natin, exclusively for Filipino people only. Nakalagay po dun. At poprotektahan umano yun ng Estado. Sa halip, hindi niya prinotektahan, pinayagan niya. Kalayo sa katotohanan ng sinasabi niya, ng ginawa niya. Malayo sa katuwiran. Mga ka-istorya, pinayagan pa niya na magsagawa po doon ng marine research. Di ano na, for possible exploration and exploitation of natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippines. Ay, bukas na libro yan. May tatanggi ba ng mga DDS yan? Totoo yan. Sinasabi natin. Lahat ng mga sinabi natin, binalita ng mainstream media, may mga video pa nga, paano nila maitatanggi yun? Diba? Totoo naman ang sinasabi natin, paano itatanggi? Diba? Ay dito sa atin, sabi ko nga sa inyo, doon lang tayo sa tama at totoo, diba? Which is predecessor, Rodrigo Duterte had shelved, baliktad nga, in 2022, India, South Korea, and much of the European Union publicly called on China to comply with the ruling for the first time. Nakuha ni PBBM. Yan yung sinasabi ko sa inyo, maraming bansa sa buong mundo, mga superpower pa, mga first world country pa, nakuha ni PBBM ang simpatya, kumampi kay PBBM. Yung mga bansang yun, kaisa na po natin na lumalaban sa China at ipinaglalaban yung karapatan natin. Sila rin po, binabatikos na nila ngayon ang China. Dati kasi hindi ganun eh. Kung bumatikos man, hindi ganun ka-sensational. Ngayon, sabi nga, pukpukan yung pampabatikos sa China. Naaalarma si China. Alam nyo kasi itong si China, napakasilan po niyan sa imahe nila. Ayaw na ayaw nilang masisira sila. Ang problema sa kanila, silang gumagawa ng ikakasira nila. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, hindi kasama yung mga pro-China. Ano po? Kumagat pa talaga.